Una sa lahat, masaya pa ang babaeng yan habang kinakanta ng happy birthday. May hawak siyang lobo at cake. Maya-maya pa, biglang lumiab ang lobo sa kanyang mukha. Napatakbo ang babae. Ang sinapit ng biktima, abangan. Maagang na gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Malacanang, bumuwelta sa mga banat ni dating Pangulong Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Puro pang intriga lamang daw si Digong. Task Force binuo ng COMELEC para bantayan ang mga survey na nagpapabayad daw. DOH, may panibagong kampanya para labanan daw maraming kaso ng dengue. Mga kasalukuyang Transportation Undersecretary, Assistant Secretary at Department Directors pinaghahain ng courtesy resignation ni bagong Transportation Secretary Vince Dizon. Batang babae, mag-iisang buwan nang hindi makalakad matapos maipit ang paa sa escalator ng mall sa Pasay. Bukod sa pakikipaglaban sa double pneumonia, Pope Francis tinamaan na rin ang kidney. At kick-off ng SB19 World Tour gaganapin sa Philippine Arena sa May 31. Bumuelta ang palasyo sa pahayag ni dating Pangulong Duterte na mauuwi raw sa diktadurya ang Marcos administration. Git ng Malacanang, puro pang-iintriga lang daw ang dating Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Ito ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa indignation rally nung Sabado sa Mandaue City, Cebu. Inakusahan ni Duterte si Pangulong Bongbong Marcos na mauuwi rin sa diktadura ang pamumuno niya, gaya raw ng kanyang ama. Pero hindi yan pinalagpas ng Malacanang. Ayon sa bagong talagang Palace Press Officer na si Undersecretary Claire Castro, puro paninira lang ang dating Pangulo. Anong ebidensya? Paano mapapatunayan? Katulad na sinabi ko, hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. Alam na natin kung saan ang punta nila. Gusto nila ulit makuha ang power, ang authority, ang posisyon. Pinalagan din ni Castro ang banat ni Duterte na bumalik na ang illegal na droga sa ilang probinsya. Davao City, pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Una nang naglabas ng pahayag si Executive Secretary Lucas Bersamin. Ayon sa kanya, walang basehan at katawa-tawa ang mga pahayag ng dating Pangulo na aniyay prone sa pagsisinungaling at pag-iimbento. Isa na naman daw itong pambubudol mula sa taong factory umano ng fake news. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Kanya-kanyang suyo ng mga botante sa iba't ibang panig ng bansa ang mga kandidato sa pagkasenador para sa Bilang Pilipino 2025. Nasa frontline na balitang yan, Ria Fernandez. Nangampanya ngayong araw sa Dinalupihan, Bataan ang isa sa mga pambato ng alyansa para sa Bagong Pilipinas na si dating Senador Manny Pacquiao. Kung siya raw ang tatanungin, dapat nang simula ng Senado ang impeachment trial kay VP Sara. Ang isa pang pambato ng alyansa na si Senator Amy Marcos nagtungo naman kahapon sa Baguio bilang pakikiisa sa Panagbanga Festival. Doon din nangampanya mga pambato ng Makabayan Coalition. Nanuyo naman ang mga botante sa Muntinlupa at Parañaque ang TV host na si Willie Revillame ngayong araw. Nag-courtesy call siya sa mga alkalde, saka nag-motorcade at namigay ng mga t-shirt at jacket. Mga estudyante at guro naman ng Cavite State University Imus Campus ang niligawan ni Leody de Guzman. Ipaglalaban daw ni Cal Leody ang sapat na budget para paunlarin pa ang kalidad ng edukasyon. Ang independent senatorial candidate na si Ariel Querubin nagtungo naman sa Rizal. Binigyang diin ni Querubin ang anti-corruption agenda na kasama sa kanyang plataforma. Sinamahan naman ni Vice President Sara Duterte sa isang political ad ang re-electionist na si Senator Bato de la Rosa na inendorso rin ni Lanao del Sur Governor Bombit Adjong Jr.
Naglibot naman si Senator Bongo sa Batangas na isang vote-rich province. Binisita niya rin ang Sarangani kasama ang kapwa PDP candidate na si Philip Salvador para sa turnover ng Super Health Center. Si Kiko Pangilinan naman, kinausap ang Liga ng mga Barangay ng South Cotabato. Habang mga negosyante sa Bulacan at Pampanga naman ang sinuyo ni Bam Aquino. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Malabo na raw matapos sa terminal ni PBBM ang ilang malalaking railway projects ng bansa gaya po ng North-South Commuter Railway. Problema pa rin kasi ang right-of-way sa ilang lugar na tatamaan ng proyekto. Nasa frontline na balitang yan, Gerard de la Peña. Patapos na ang mga istasyon at tulay ng ipinapagawang North-South Commuter Railway o NSCR sa bandang Bulacan. Pero sa bahagi ng Pampanga hanggang Clark, malabo raw itong matapos sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Itinigil muna ng Department of Transportation ang pagbili ng mga ari-arian na tatamaan ng proyekto o ang right-of-way acquisitions. Noong September 2024, naglabas ang legal opinion ang Department of Justice. Sinasabi nila sa DOTR na dapat mangibabaw ang batas kung saan babayaran ng may-ari ng tatamaang property ng 50% ng halaga ng lupa at 70% ng halaga ng mga istruktura na nakatayo rito. Kapag napirmahan na ang deed of sale, babayaran lang daw ang balanse kapag naibaba na ang bagong titulo. Taliwas yan sa loan agreement ng pamahalaan sa Japan International Cooperation Agency at Asian Development Bank na nagbibigay ng pondo sa NSCR. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa naman ang construction nitong North-South Commuter Railway. Pero ayon sa mga source, pwede rin daw itong maipatigil sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan kapag hindi nabili ng pamahalaan yung mga ari-arian na tatamaan ng proyekto, partikular na dito sa Pampanga at gayon din sa Metro Manila at sa Laguna. Dahil sa problema sa right-of-way, sinabi ng mga source ng News 5 na parting Valenzuela hanggang Malolos lang ang posibleng mabuksan sa 2028 para sa NSCR. Malabo pa raw mabuksan ang bahaging papuntang Clark, pati ang ilang bahagi ng Metro Manila Subway. There was one instance that the OTR took over a property without full payment and ADB called our attention in writing. No? So we want to see to it that we comply with the provisions of the loan agreement. No? Ayon kay outgoing Transportation Secretary Jaime Bautista, may posibleng remedyo dito. I already talked to the DOJ Undersecretary a few weeks ago, and they said we can get exemptions on this. No? Ayon naman sa bagong Transportation Secretary na si Vince Dizon, agad nilang susolusyonan ang isyung ito. Sabi ng Pangulo natin, kailangan pabilisin kasi hirap na yung mga kababayan natin. No? And then they need these projects to go online as quickly as possible. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Pinagbibitiw sa pwesto ang lahat ng incumbent Undersecretary, Assistant Secretary at mga direktor ng Department of Transportation. Sa inilabas na utos si Transportation Secretary Vince Dizon, pinagsusumite ng unqualified courtesy resignation ang mga opisyal hanggang February 26 sa araw ng Miyerkules. Yan ay para raw mabigyan ng free hand ang kalihim na gampanan ang kanyang tungkulin. Pero pagilinaw ni Dizon, hanggat hindi pa niya inaaksyonan ang isinumiting courtesy resignation, mananatili sa trabaho ang mga opisyal. Nito lang Biyernes nang manumpa bilang DOTR Secretary si Dizon. Samantala, umarangkada na ang nationwide campaign kontra dengue ng Department of Health. Babala pa ng ahensya, wala nang pinipiling oras ang pag-atake ng mga lamok na may dalang dengue. Hindi rin dapat maging kampante ang mga dati nang tinamaan ng sakit. Nasa frontline ng balitang yan, si G. Robles. Pagpatak ng alas 4 ng hapon, umalingaw-ngaw ang sirena. Hudyat yan ang pagsisimula ng alas 4 kontra mosquito. Ito ang kampanya kontra dengue ng Department of Health. Sa Barangay Batasan Hills sa Quezon City ang kick-off ng nationwide clean-up drive dito sa Luzon. Bit-bit ang mga walis tingting, mismong sina Health Secretary Ted Herbosa at Quezon City Mayor Joy Belmonte ang nanguna sa paglilinis at pagpuksa sa mga posibleng pinamumugaran ng lamok. Simula nitong Disyembre hanggang ngayong araw, umabot na sa 280 ang kaso ng dengue sa Barangay Batasan Hills. Pinakamataas ang bilang na yan kumpara sa 142 na barangay sa QC. Sa kabuuan, pumalo na sa 2,383 ang mga kaso ng dengue sa lungsod, kung saan 11 na ang nasawi.
Ginagawa naman lahat ng barangay. Siguro, may mga area na may mga stagnant water na talagang napapabayaan, especially sa loob ng bahay. Kaya kanina kasabay ng paglilinis na migay rin ng mosquito trap si Herbosa. Bukod pa yan sa cleaning materials, insect spray at insect repellent na panangga sa lamok na may dalang dengue. Bukod sa QC, kasali rin sa kampanya ang ilang probinsya sa Visayas at Mindanao. Ayon sa DOH, ang paglilinis sa kapaligiran at pagpuksa sa pinamamahayan ng lamok ang nananatiling mainam na solusyon para mapigilan at mabawasan ang bilang ng mga kaso ng dengue. Payo pa ng ahensya, ugaliing maglinis din ng katawan para hindi kagati ng lamok, lalo't wala na raw pinipiling oras ang mga lamok para umatake. May mga findings na gano'n, no? Pag mataas ang uric acid mo, pag pawisan ka, hindi ka malinis sa personal hygiene, mas preferred kang kagatin ng lamok kaysa dun sa mabango at malinis. Sabi pa ng DOH, 2 uri ng babaeng lamok ang nagdadala ng dengue, ang Aedes aegypti at Aedes albopictus. May itim itong katawan at puting guhit sa likod at mga binti. Nagpaalala naman ang kalihim na huwag magpakampante, lalo na yung mga dati nang tinamaan ng dengue. Pangalawang dengue kasi yung dangerous yun yung pwedeng maging hemorrhagic shock, yun yung mas serious. Kasi pag nagkaroon ka ng unang infection, yung pangalawa or pangatlo ang pwedeng makamatay sa'yo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Huli sa EDSA busway ang isang driver na nagpakilalang intelligence officer ng PNP. Ang pasaway na driver nahuli na rin pala sa busway noong Biyernes. Nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Huli ang itim na SUV ito sa EDSA busway sa Main Avenue sa Quezon City. Dumaan sa busway ang sasakyan kahit bawal ang pribadong motorista. Ayon sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation, nagpakilala ang sinita nilang SUV driver bilang isang intelligence officer di umano ng PNP. Pero hindi naman PNP vehicle ang dala niya at wala rin siyang operasyon. Ayan, tinikita ng driver ng disregarding traffic sign. Pero hindi pala ito ang unang beses niyang pagsuway sa EDSA busway. Noong Biyernes lang kasi, nang mahuli rin siyang dumaan sa busway sa Cubao Underpass. Tinikita na rin siya roon. Dahil ikalawang offense na, 10,000 piso na ang multa ng pasaway na driver, 1 buwang suspensyon ng lisensya at meron pang seminar. Kinukumpirma pa ng News 5 kung taga-PNP nga ang nahuling driver. Babala ng SAIC kapag naka-4 na atraso, aabot sa 30,000 piso ang multa. Kanselado pa ang lisensya. Ngayong araw, higit 100 motorista pa ang nasita sa busway. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Hustisya ang panawagan sa social media para sa estudyanteng nasawi sa intramurals ng isang paaralan sa Marikina. Nasawi ang estudyante matapos umanong himatayin sa gitna ng Mini Olympics ng Our Lady of Perpetual Succor College. Sa pahayag ng paaralan, Sabado ng umaga nang mangyari ang insidente, sinubukan daw isalba ng kanilang emergency medical responders ang hinimatay ng estudyante. Pero idineklara itong dead on arrival sa ospital. Gate ng paaralan, isolated case lang ang insidente. Nangako ang paaralan na magbibigay sila ng tulong pinansyal at emotional support sa naulilang pamilya. Magsasagawa rin daw ng stress debriefing at grief counseling ang paaralan para sa lahat ng nakakita sa insidente. Sinubukan ng News 5 na kunin ang pahayag ng pamilya ng estudyante pero tumanggi sila. Tuloy ang pagdarasal ng buong mundo para kay Pope Francis na ngayon ay nasa kritikal na kondisyon. Bukod kasi sa double pneumonia, nakita na rin ang problema sa kidney ang Santo Papa. Nasa frontline na balitang yan, si Reniel Pawit. Sa bahay ampunan na ito sa Intramuros, Manila, nakilala ko ang house parent o taga-alaga ng mga bata na si Nanay Ruby Magtagnob. 2015 ang sorpresang binisita ni Pope Francis ang ampunan. Kabang-kaba ako tapos yung nakita ko siya sabi ko, ay parang si Jesus Christ. Tapos yun parang mga nanginginig kami, ganun. Tapos parang naiyak-iyak pa kami. Bukod sa mga bata, ipinagdasal din ng Santo Papa noon ang hiling ng mga bantay ng ampunan. Milagro kung ituring ni Nanay Ruby na humaba pa ang buhay ng kanyang ama na nooy halos manghina na sa diabetes at sakit sa puso. Nung time na yun po ay
may sakit yung tatay ko. Tapos yun, sabi ko, sana mapagaling yung tatay ko. Pero ano naman, tumagal pa yung tatay ko ng mula nung 5 years. Isa sa mga memorabilia ni Nanay Ruby ang puting panyo na hinawakan ni Pope Francis. Kaya naman ngayong nasa ospital ang 88 taong gulang na Santo Papa, araw-araw na nagdarasal si Nanay Ruby at mga bata. Alas 6 ng hapon, nagro-rosary po. Lahat kami, kasama yung mga bata. Tapos sa umaga naman, meron kaming morning prayer. Nananatiling kritikal ang kondisyon ni Pope Francis sa ospital sa Rome. Noong weekend, inanunsyo ng Vatican ang maselan niyang kondisyon. Sinalinan siya ng dugo dahil sa malahikang respiratory crisis. Nakitaan din ang problema sa kidney ang Santo Papa. Bukod pa riyan ang iniinda niyang double pneumonia. Kaya nananawagan ngayon ang mga kardinal at obispo sa Roma na lakasan pa ang panalangin. Nanguna rin sa isang Sunday Mass sa Roma si Luis Antonio Cardinal Tagle. We also pray in a special way for Pope Francis, in the spirit of communion and as the gospel states, so that we could be vessels of God's compassion to him. Si Pangulong Bongbong Marcos tiniyak na kaisa ang mga Pilipino sa panalangin para sa kalakasan at paggaling ni Pope Francis. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Palong-palo ang February 21 episode ng hit seryeng Batang Quiapo. Umabot na kasi sa 12 million ang total views nito. Inaabangan sa YouTube ang harapan ni Tanggol, Ramon at Rigor. Bukod sa intense action scenes, tinutukan din ang revelation ni Marites na mag-ama sina Ramon at Tanggol. Ngayong nagkaalaman na ng lihim, mas marami pang dapat abangan sa hit serye. 8 p.m. yan sa Todo Max Primetime sa TV5. Heads up 18s, gaganapin ang kick-off ng kanilang Simula at Wakas World Tour sa Philippine Arena sa Bulacan. Sa May 31 na yan, araw ng Sabado at 7 p.m. Para hindi makamiss out sa ticket sale, mark your calendars at March 15. Starting at 1,000 pesos ang ticket price. May stops din ang SB19 sa Amerika at Canada. Bukod pa dyan, nalalapit na din ang release ng kanilang upcoming single na Damn. Ngayon pa lang inilabas na ang concept photos ng P-Pop Kings. Palabang warriors ang peg ng members. Sa February 28 na ilalabas ang Damn. Palaban din ako sa mga baon ko pang showbiz updates, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, sa Pulsa Video, truck na nawalan daw ng preno tumagilid. Batang babae sugatan ng paa matapos maipit sa escalator ng isang mall. Lobong hawak ng birthday celebrant biglang nagliyab. At Big Bang member Taeyang nagpakilig sa Pinoy fans nang kantahin ang Palagi sa kanyang concert. Habang si GOT7 member Bam Bam pinerform ang Raining in Manila sa Waterbomb Festival. Tuloy-tuloy ang batan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagtatalumpati sa isang event kaninang umaga ang Vice Mayor ng Dato Piang sa Maguindanao del Sur na si Omar Samama nang bigla siyang barilin. Kagina sa mana niya ito bagapasa na kaamong dalulong kalo mga listandad. Kagina sa mana niya ito bagapasa na. Agad dinala sa ospital ang Vice Mayor at nagpapagaling na sa ngayon. Iniimbestigahan na ng LGU ang pamamaril at ang motibo rito. Muling tumatakbong Vice Mayor si Samama sa kanilang bayan. Agad naman kinundina ng mga opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang pamamaril. Pag-atake rin daw ito sa kapayapaan at demokrasya sa rehiyon.
Tumagilid ang isang truck sa Bukidnon matapos tumama sa railings ng tulay. Nawalan daw ng preno ang truck at nabangga pa ang dalawang motor ng mga traffic enforcer. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Nagulangtang ang mga motorista sa bahaging ito ng National Highway ng Manolo-Fertich, Bukidnon nang biglang tumagilid ang truck na yan. Bumangga pa sa railings ng tulay ang humaharurot na truck bago madisgrasya. Nagawa namang makaiwas ng puting pickup truck pero nabangga ng truck ang dalawang nakaparadang motorsiklo. Pagmamay-ari ang dalawang motor ng mga traffic enforcer na nag-iimbestiga lang sana sa banggaan ng bus at kotse sa lugar. Tumaga sa kalsada ang kargang molasses o pulot ng truck. Sa imbestigasyon ng mga otoridad, galing Maramag, Bukidnon ang truck at papunta sana ng Cagayan de Oro City para ihatid ang karga nito. Pagdating sa pababang bahagi ng kalsada, bigla raw nawala ng preno ang driver dahilan para dumausdos ang truck at tumagilid. Yung truck na may molasses na karga, nawalan po ng brake. Itong area is accident-prone area. Opo, yung barangay Dictum. Madalas po aksidente dyan. Agad isinugod sa ospital ang driver matapos magtamo ng mga bali sa katawan. Posible siyang maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property. 15 minutos bago mangyari ang trahedyang yan, nabundol ng pampasaherong bus ang isang kotse. Nasa parehong direksyon ang dalawang sasakyan nang biglang bumagal ang kotse sa pababang bahagi ng tulay. Hindi na nakapagpreno ang bus hanggang sa bumangga ito sa likod ng kotse. Wala namang nasaktan at nauwi sa arigluhan ang naunang aksidente. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Ibinida ng Pilipinas ang bininitong radar system sa Japan na makakatulong daw sa pagbabantay sa ating teritoryo. Nagkasundo rin ang Pilipinas at ang Japan na palaksin pa ang bilateral defense cooperation sa gitna ng lumalalang banta sa seguridad. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Sa unang araw niya sa Pilipinas, binisita ni Japanese Defense Minister Nakatani Gen ang air surveillance radar system sa Wallace Air Station sa San Fernando, La Union. Binili ng Pilipinas mula sa Japan ang radar systems sa halagang 5 billion pesos. Sinamahan ni Defense Secretary Gibo Teodoro si Nakatani sa pagbisita sa military facility. Layon daw nitong mapaigting ang pagbabantay sa ating teritoryo, lalo't direktang nakaharap ang radar system sa hilagang bahagi ng West Philippine Sea. Given the fact that we are an archipelagic country is important because the domain extends far beyond our land borders. And we have to know if there is any activity within our EEZ. Dalawa pang radar systems ang itatayo sa bansa. Bumili rin ang Pilipinas ng mobile radar system na pwedeng magpalipat-lipat ng lugar. Hindi may kakailang isang kritikal na lokasyon sa usapin ng seguridad ng bansa ang Northern Luzon. Sa gitna ng tumitinding banta sa rehiyon, magsisilbi itong mata na magmamatyag sa lahat ng sitwasyon. Gamit ang mga ito, mas mababantayan daw ang lahat ng galaw sa himpapawid o dagat, tulad ng pagpasok ng mga dayuhang barko at eroplano sa teritoryo ng bansa. Hindi naman pinalampas ni Teodoro ang peligrosong paglipad ng Chinese helicopter sa eroplano ng BFAR sa Panatag Zone o Bajo de Masinloc. It once again demonstrates that China is not a party that respects any form of international law or any form of dependability or reliability because they have not been a credible citizen of the world. Dahil nga sa lumalalang tensyon sa South China Sea, nagkasundo sina Teodoro at Nakatani na mas paigtingin ang bilateral defense cooperation ng Pilipinas at Japan. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Tuloy pa rin ang pagbibigay ng Amerika ng $336 million na halaga ng tulong para sa militar ng Pilipinas. Yan ay matapos i-exempt o hindi isama ng gobyerno ng Amerika ang naturang military aid sa mga sinuspending foreign assistance. Kinumpirma ito ng Department of Foreign Affairs. Sabi pa ng DFA, nakarating na sa ating gobyerno ang waiver na ibinigay ng Amerika para sa foreign military financing. Ang naturang military aid ay planong ilaan sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Matatandang ipinag-utos ni US President Donald Trump ang 90-day review ng foreign development assistance. Ito ay para matiyak na naka-align ang mga tulong sa kanyang isinusulong na America First. Bumuo na ng task force ang COMELEC para bantayan ang mga survey para sa Bilang Pilipino 2025.
May mga nagsulputan daw kasing survey na nagpapabayad sa mga kandidato. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Kasabay ng kaliwat ka ng survey na lumalabas patungkol sa mga kandidato at political party na tumatakbo sa Bilang Pilipino 2025, bumuo ng Special Task Force ang Commission on Elections para bantayan ang mga election survey. Layo ng task force, regulation and enforcement of survey practices for election credibility and transparency o RESPECT na magpatupad ng guidelines sa mga survey firm at organization na lehitimo at hindi bogus. Para din ma-exclude natin yung mga kabuti na lang na parang mga mushroom na nagsulputan ng mga survey organization na talaga namang ang purpose lang ay magpabayad para sabihin kung ang isang kandidato ay kunyari ay nandito sa place na to o nandyan sa slot na yan. Pangungunahan ng Political Finance and Affairs Department ng COMELEC ang task force. Sa ipatutupad na regulasyon, kailangan magparehistro at mag-report sa COMELEC ang mga survey firms tuwing magsasagawa sila ng survey at kung ilalabas ng resulta. Kailangan din sabihin sa survey kung sino ang nagpakomisyon nito, pati na yung ibang detalye gaya ng bilang ng respondents at kailan ito'y sinagawa. Gusto namin malaman sa report na kung magkano binayad, sino nagpakomisyon. Hindi naman sakop ng regulasyon ang mga survey na isasagawa ng media na may sarili naman daw regulasyon. Gayon din ang mga religious organization, cause-oriented groups at educational institution. Paglilino naman ng poll body, hindi sila kontra sa mga survey na binobroadcast sa publiko dahil ito'y bahagi pa rin naman ng freedom of speech. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Sinimulan na ng ilang lokal na pamahalaan ang pagbebenta ng murang NFA rice kanina. Ang kaso, hindi pa pwede ang tingi-tingi. Sa San Juan, hindi per kilo ang bentahan kundi isang sako kada pamilya. 1,650 pesos kada sako o kada 50 kilos ng NFA rice. Lumalabas sa 33 pesos ang kada kilo nito. Ayon po sa LGU, nagsagawa muna ng pre-registration para makapag-avail ng isang sako ang bawat pamilya. Ang paliwanag ni San Juan Mayor Francis Zamora, ipinaubos lamang daw muna nila ang inisyal na alokasyon para sa lungsod. Bakit po kami nag-per sako? Dahil initial 1,000 na sako ang na-allocate po sa amin. We can adjust accordingly pag meron pong demand ng tingi-tingi. Usapang K-pop naman, may comeback ang boy band na The Boys. Magbabalik sila para sa ikatlong full-length album na Unexpected. Ito na ang kanilang unang comeback matapos lumipat ng agency last December. Ilalabas ang Unexpected sa March 17. Last July nang huli silang mag-release ng album in Japanese na Gibberish. Susunod, birthday celebrator sa Vietnam. Nasunog ang mukha matapos masabugan ng lobo. 4 taong gulang na babae, sugatan matapos maipit ang paa sa escalator ng isang mall. At barangay slur hinuli at pinagmulta sa Cebu dahil umano sa kalasingan. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nauwi sa disgrasya ang masaya sanang birthday celebration na yan sa Hanoi, Vietnam. Ihipanasala ng 33-year-old birthday girl ang kandila ng kanyang cake nang biglang napalapit ang hawak niyang lobo sa kandila. Mabilis itong sumabog at nagliyab dahil sa hydrogen na laman ng lobo. Agad na isinugod sa ospital ang babae matapos mapaso ang kanyang mukha. Sa kabila ng insidente, maayos na ang lagay ng biktima. Mga magulang, bantayang maigi ang inyong mga anak. Sa isang mall sa Pasay City, naipit ang paa ng isang bata sa escalator. Halos isang buwan matapos ang insidente, hindi pa rin makalakad ang biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon, exclusive. Hawak ang kamay ng kanyang tatay at nanay. Masayang naglalakad sa mall ang 4 taong gulang na si alias Aliyah. Bumiyahe pa sila mula Laguna patungo sa isang mall sa Pasay. Pero ang saya ng bata, nauwi sa trahedya. Yan ay matapos maipit ang paa ng bata sa escalator.
Hawak po namin siya, nasa gitna po siya. Doon na po yung nakain po yung tsinelas niya. Iwan po yung isa po niyang paa. Agad dinala sa ospital ng mga empleyado ng mall si Aliyah, sugatan ng paa ng bata. Time na po noon, wala na akong maalala sa paligid ko po eh. Kundi humingi ng tulong. Kasi napakasakit sa akin nung nangyari sa anak. Iniisip ko na nga lang lagi, sana sa akin na lang nangyari. January 25 pa nangyari ang insidente, pero hanggang ngayon, hindi makalakad si Aliyah. Kinakailangan na siyang isakay sa wheelchair at tila nagbago na rin ang ugali ng bata. Takot na raw makihalubilo sa kapwa bata at palaging dumadaing na masakit ang paa. Sobrang trauma niya. Kasi nung last time na umano kami sa mall, umiyak siya sa escalator eh. Parang na-trauma siya. Miski sa ospital, paghiga ng kama, ayaw niya. Iyak siya ng iyak. Hindi na nagpaunlak ng panayam ang pamunuan ng mall pero sinagot daw nito ang initial medical expenses ng bata. Sa ngayon, hinihintay na lang ang tuluyang paggaling ng sugat sa paa ng bata bago ito sumalang sa therapy. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Naaresto sa Cebu si Baron Geisler matapos di umanong masangkot sa gulo ng lasing. Pero git ng aktor, mali raw ang impormasyong kumalat sa social media. Nasa Frontline ang balitang yan si News 5 Visayas correspondent John Naroa. Alas 3 ng madaling araw nitong Sabado, dinala sa Mandawi City Police ng Station 6 ang batikang aktor at incognito star na si Baron Geisler. Yan ay matapos umanong masangkot ito sa gulo. Ayon sa pulisya, galing sa inuman ng aktor. May tumawag asking for assistance regarding po ito kay Sir Baron na nag-causing trouble daw sa area nila sa bahay nila sa kay Kaliman. Then nag-respond yung PNP natin and yun, controlled na pala si Sir Baron na mga relatives, brother-in-laws, families po yan. Kinumpirma rin ng pulisya na nagpositibo ang aktor sa liquor test. Humingi rin ng dispensa si Baron sa nangyari nang mahimasmasan ito. Nakalabas din agad ang aktor matapos magbayad ng multang 500 piso para yan sa paglabag sa City Ordinance ng Anti-Drunkenness o labis na paglalasing. Pinuntahan ng News 5 ang bahay ng aktor sa Cebu para sana kunan ng panig ang kampo nito, ngunit walang lumabas ng bahay. Pero ayon sa ilang kapitbahay at barangay, kilalang mabait na tao si Baron. Mayroon si Baron din, mga tago. Mabuting tao si Baron dito, mapagbigay, hindi makasarili. Noong dinakip siya, wala mang issue dito na nagwild siya o nagwala siya, wala man. Wala naman sa ko dito sa aming barangay. Ngayon lang kami nakabalita na mayroong insidente. Sa kanyang social media account, sinabi ni Baron mali ang impormasyon na kumakalat sa social media, lalo na ayon sa mga news outlet na bigo umanong i-verify ang katotohanan. Hindi idinitali ng aktor ang tunay na nangyari, pero sabi niya okay siya at pinag-aaralan din daw ng kanyang kampo ang legal na hakbang laban sa mga nagpakalat ng maling impormasyon tungkol sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, John Naroa, News 5 Visayas. Kinasuhan ng 2 Pilipino at 18 dayong sangkot sa pagpapatakbo ng sinalakay na mega scam hub sa Parañaque noong Huwebes. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group ng PNP, nasa kustodiyan sila ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o yung PAOK. Bukod sa kanila, may 2 Chinese nationals pang tinutugis. Ito ang unang beses na may mga Pilipinong makakasuhan sa paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Law na konektado sa POGO. The 2 Filipinos not being charged is also held liable because they are part of the agency that being accosted as the administrator of the POGO operations. Samantala, nirekomendan ng PAOK na direct flights na lamang ang ibigay sa mga mahuhuling POGO workers at ipapadeport sa kanilang bansa. Yan ay dahil pabalik-balik lamang daw ng bansa ang mga nahuhuli na pinapadeport na Chinese. Ayon kay PAOK spokesman Winston Casio, nakatsyempo na raw ang mga ito na tumakas tuwing layover sa kanilang mga connecting flights. Kasi ibang mga Chinese matatalino, hindi na pumapasok doon sa connecting flight pa uwi ng China. Bakit direct flight ang gusto namin? Pagdating nila sa China, pag-apak nila doon, nag-aantay yung Chinese police.
Nasunog ang malaking bahagi ng isang palengke sa Sipocot, Camarines Sur. Sumiklab ang apoy bandang alas 4 kaninang hapon. Umabot ito sa ikatlong alarma kaya tumulong na rin ang mga bumbero mula sa mga kalapit na bayan. Pahirapan sa pag-apula ang makapal na usok. Bandang alas 8 na lang gabi nang idineklara ang fire out. Nasa 30 tindahan ang nadamay. Hindi bababa sa 5 milyong piso ang halaga ng pinsala. Nagmula raw ang apoy sa electrical short circuit. Pinangalanan na ang mga wagi sa 31st Screen Actors Guild Awards. Kabilang sa major award ang Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture. Nakuha yan ng religious political thriller Conclave. Tungkol ito sa pag-elect ng susunod na Santo Papa. Best Male Actor in a Leading Role naman si Timothée Chalamet para sa film na A Complete Unknown. Nakuha naman ni Demi Moore ang Best Female Actor para sa kanyang pelikulang The Substance. Wagi rin sa SAG Awards ang The Fall Guy para sa Best Stunt Ensemble in a Motion Picture. Ang historical drama namang Shogun ang nagawi ng Best Ensemble in a Drama Series. At dahil epic sa stunts, nakuha rin nila ang Best Stunt Ensemble in a Television Series. Abangan! Tayang at Bambam. May kanya-kanyang cover ng Pinoy songs sa kanilang pagbisita sa bansa. At mga Siberian Husky sa UK nagpasiklab sa Dog Racing Championship. Yung Bambam sa Maynila yan eh. Tuloy-tuloy ang balitahan dito sa Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pasabog ang Manila leg ng The Lightyear 2025 tour ng South Korean singer na si Taeyang netong weekend. Napuno ng fans ng Big Bang member ang Mall of Asia Arena. Maging ang nation's girl group na BINI nanood din. Kinilig ang audience sa pangharana ng Korean singer, lalo na nang kantahin ni Taeyang ang OPM song ni TJ Monterde na Palagi. Nagpakilig naman si GOT7 member Bam Bam nang i-perform niya sa Waterbomb Festival ang Lola Amor hit na Raining in Manila. Hiyawan ng fans lalo na nang bumirit si Bam Bam sa stage with a matching water gun pa. Ginanap nitong weekend sa Quirino Grandstand sa Maynila ang kauna-unahang Waterbomb Festival sa bansa. Napuno yan ng mga K-pop idols at stars. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Monday mga kapatid. Hindi pala yun, Bam Bam. Bam Bam. Bam Bam. Lakas mo mang murder ng pangalan kasi. Ginawa mo Bang Bang eh. Ano kasi, Bambang sa Tarlac, meron din eh. Okay. Oh. Para sa ating pabaong Pampa-Good Night, Who Let the Dogs Out? Dahil ang mga aso, nagkakarera na rin. Sa UK, mga husky dog ang sumali sa racing. Nakakatali ang mga husky sa bisikleta na sinasakyan naman ng kanilang fur parents. At ang challenge, hindi sila nagre-racing sa snow, kundi sa gubat na mainit-init ang temperatura. Ina-adjust naman ang haba ng race depende sa temperatura na kaya lang ng mga husky. 3 grupo ang nanalo ng first, second at third prize. But huskies are cold weather dogs, di ba? Oo nga, naawa nga ako eh. Nasa mainit sila pinapag-race. You have to be kawawa. careful with their temperatures. They might overheat eh.
Ikaw din, careful ka rin dun sa pagsabi mo ng mga Korean names. Bam Bam. At Taeyang. Ano ba sabi ko? Ikaw, Teka, may MTRCB tayo dyan. May Los Baños po yun. Hindi ako. Linggaw po. Kuhawa ka no? Hindi ka namin na. Dapat tinatanong muna natin kay Johnny bago natin sinasabi. Siya yung nakakaalam eh. Next time, we will ask you first. We will Bam, consult bam! with you. Ganun pala yung pagkasabi. Okay. Ay, pahabo lang. Yung mga mahilig po maglaro ng lobo, dapat kasi helium ang ginagamit, hindi hydrogen. Correct. Pag-usapan natin. Matagal nang tinanggal yung hydrogen sa paggamit ng lobo because it's very flammable. Helium is not flammable, but it's more expensive. Relating to dun sa storya natin dun sa Hanoi, Vietnam na sumabog sa mukha ng babae yung lobo. Anyway, yan po ang 45 minutong pag-imayos para yung headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami inyong kasangga sa Pagbabalita. Ako po. Ako po si Mayan Los Baños. Ako po si Ligaw. Magandang gabi. Lunes na Lunes!